faithful God. I am Chloe. And I am Eileen, and we will be your hosts before we start our worship service. Once again, isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat. May we see the comments of our first-timers? We are so blessed to have you here with us today, and we thank God for another blessed and fruitful year. Nais namin kayong makasama hindi lamang online, but also sa ating on-site worship services. So much for that. Here are our announcements for the month of January. Save the date January 6 to 26 for our 21-day prayer and fasting. Together, let us start the year with God and with prayer. Kita kids! Mark your calendars because this January 26, we will be having our C2S harvest. Kaya make sure that you are a part of this movement as we strive for our vision, Born Again Sambales. And lastly, our Transformers fundraising is still ongoing, and the church is still looking for people who are willing to invest in God's kingdom. If the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz. That sums up our announcements for January 2025. And now let us show our reverence to the highest God through our praise and worship. Once again, I am Chloe. And I am Eileen. God bless and see you later after the service. Sa katabi mo, sabihin mo po sa kanya, Happy New Year! Happy New Year! Maligayang bagong taon! Sige po yung mga nasa likodan mo, sabihin mo sa kanya, Happy New Year! Hallelujah! Amen? And ngayon pong araw na to, ito po yung pinakahuling Sunday ng 2024. Amen po ba yun? Amen? 2 araw na lang, 2025 na. Pero bago matapos po ang taon na ito, itong last Sunday na to, dalangin po natin na maibigay po natin yung mainam na pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba doon? Kaya sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? Sabihin mo, excited ka na ba? Sabihin mo, pwede kang tumodo ngayon. Amen? Pwede tayong sumayaw, sumigaw. At today, pwede ba tayo humanap po ng mga prayer partner po natin as we pray together? Alam ko po marami pong ginawa ang Panginoon ngayong 2024, ngayong taon na to. Pwede po ba natin ipagpasalamat sa Panginoon yan? Hallelujah! At anuman yung mga plano mo ngayong 2025, pwede po natin yang sabihin sa Panginoon. Come on, let us pray together. Panalangin mo ang pamilya mo, ang pangarap mo, mga mahal mo sa buhay. Panginoon, narito kami. Narito kaming mga anak mo, Panginoon, na ngayong taon na to, Panginoon, gusto po naming tapusin ang taon na to na nagpupuri, nagpapasalamat. Panginoon, dumudulog sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong araw na to, ano man ang mga dalangin, ano man ang mga nilalambing ng mga anak mo, kung ito po ay kalooban mo, Panginoon, Panginoon, ito po ay ibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo mula January 2024 hanggang ngayong December 2024, Panginoon. At tayo po'y aawit. Hallelujah!
awit sa Panginoon. Hallelujah, come on. Ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong Kristo. Pwede ba nating itaas yung mga kamay natin? Itataas ang aking mga kamay sa Diyos. Sige po, awitan mo ang Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong basag na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Sa iyong presensya, itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa ating natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Pwede bang awitan mo ang Panginoon? Itataas ang ating mga. Oh, salamat sa iyo, Panginoon! Oh, purihin ka, O Diyos! Oh, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Oh, pwede mo bang bigyan ng mainam na palakpak ang Panginoon? Hallelujah! At pwede ka bang sumigaw ng malakas na hallelujah in 1, 2, 3! In 1, 2, 3! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Ngayong araw na to, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay na to. Salamat sa pamilya na meron ako, Panginoon. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah! Kami po ay magagalak na sumamba sa iyo, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagibitan, ako ay mailala. Sino po yan? Ikaw, Jesus, ang ating sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
talon, come on! Hey! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Sige po, bigyan natin ng wave offering ng Panginoon. Laging hahandugan ang Panginoon Jesus. Oh, ay buti na, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, ay buti na, ating Diyos. Laging sapat. Hindi ka nagkukulang. Ikaw ay tapat. Kailan pa man paglilingkuran, hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon Jesus. Aawit tayo sa Panginoon. Pagliling, come on! Sabihin mo yan sa Panginoon, come on! Pupuri at pasasalamat. Yes, God! Hallelujah! Ang Panginoon. Pwede bang may kasamang talon para sa Panginoon? Kami ay maglilingkod. Paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon Jesus, ang Panginoon, ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus. Kami po ay maglilingkod, magpupuri, sasamba at isisigaw ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah! Sambahin ka, Diyos! Sambahin ka, Panginoon! Hallelujah! Sige po, pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. At ang pinakamasarap, yung nandirito ka sa kanyang presensya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, salamat ha. Sige po, pasalamatan mo yan. Alam ko po, bakasyon ngayon. Yung iba po, family bonding. Pero pasalamatan mo kasi inuna ang Panginoon. At nagpupuri sa Panginoon. Amen? At sabi po dito sa mga awit, 136, versikulo 1 hanggang 2. Sabi po, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Tanungin ko po, mabuti po ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Ano pong gagawin natin? Pupurihin natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, purihin natin si Lord. Amen? Pag-ibig niya'y tunay,
laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Kaya ka narito ngayon, hindi dahil meron kang nilalambing na panalangin sa Panginoon, kundi narito ka kasi nais mong magpasalamat sa Panginoon. Amen. When was the last time na nagpasalamat ka kay Lord? Na kahit na merong nangyari, maybe itong 2024 is a very tough year for you. It's a very hard year to you. Pero today, pwede ba nating ipagpasalamat lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Pwede ba nating itaas yung mga kamay po natin? Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Hindi ka nagbago. Hindi ka nagkulang. Lumayo kami. Iniwan ka namin. Pero hinahabol mo kami ng iyong pagmamahal. Kasi ang bawat isang narito ay mahal mo, Panginoon. Salamat o Diyos dahil meron kaming Panginoon na katulad mo. Kaya sa oras na to, gusto po namin papurihan ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay,
Iisipin po namin yung mga pagkakataon na nag-iisa kami. Salamat kasi pinaalala mong nandyan ka para sa amin. Sino po dito yung naranasan mo na hindi ka iniwanan ng Panginoon? Sino po dito yung akala mo, wala na Lord, suko na ako eh. Pero yung grasya ni Lord patuloy mong nararanasan. At paano ko po mapapatunayan sa iyo yun? Marami kang pinagdaanan ng 2024 pero ngayon nakatayo ka. Malakas, may pamilya, may kaibigan, may pagpapala at may pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po. Pwede ba nating itaas yung mga kamay natin? Dahil sa lahat ng panahon, nandiyan ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sige po, awitan mo ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Sa lahat ng oras, yan para sa purihin ka, Panginoon. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinagbabago, Diyos ka sa amin. Awitan mo, Panginoon. Hallelujah, God. Oh, salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, salamat. Salamat, O Diyos. Pagdiwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka. Pwede bang ibigay mo yung pinakatono mo? Kung hindi nagbabago, hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, Panginoong Jesus,
purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah, purihin ka. Oh, dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang Diyos na nagligtas! Ikaw ang Diyos na nagbago ng buhay! Ikaw ang Diyos na naglikha sa amin! Purihin ka, Panginoon! Dakilain ka, Panginoon! Sige po, purihin ka, Panginoon! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Muli, marami pong salamat. Salamat, hindi mo kami iniwanan ngayong 2024. At 2 araw na lang, Panginoon, gugunitain na namin ang 2025. At gusto po namin simulan na ang taon na ito na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat at naglilingkod sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Panginoon, ngayong araw na ito, ikaw po ang madakila, ikaw ang maparangalan sa aming buhay. Tinataas ka po namin at binibigay po namin sa iyo ang lahat. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. God bless you. Praise God, because we gather here to worship the Lord, to praise the Lord today. And today is a special Sunday because this is our Vision Sunday. Amen. This is ilalatag po natin saan papunta, ano yung direksyon ng ating simbahan. And I believe all of us will become part of it. Amen po ba yun? Amen. So if you are ready for the word of the Lord today, kindly bow down our head and let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that we can worship you in this place. Salamat, Panginoon, kasi yung presensya mo ay damang-dama namin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinagkukulang yung presensya mo sa lugar na ito. At salamat, Panginoon, dahil alam namin na nandito ka, pinaparamdam mo na kasama ka namin, Panginoong Diyos. At Panginoon, totoo ang iyong salita that you inhabits the praises of your people. That's why today, Lord, we just want to worship you, to honor you, to glorify your name in our lives, Lord God. And Lord, bless your word today as we study your word. Let your word transform us. Let your word change us. And let your word sink in our spirit today. Panginoon, as I do my assignment, let your name be glorified and lifted up alone, O Lord God, in my life. We honor you, God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. And ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-usapan, the title of our message today is God-Given Vision. Amen. God-Given Vision. Meron ka ba niyan, kapatid? Amen. Meron po ba tayo yan? Meron po bang binigay na pangitain sa atin ng Diyos? Amen. So baka po yung iba magtataka, Pastor, wala ako niyan, hindi ko pa naririnig, hindi ko pa po natatanggap. Amen, yung God-given vision. Pero alam niyo po, meron pong nilagay, sinulat na sa salita ng Panginoon sa Bible. Amen. Meron pong God-given vision doon na ito po ay kanyang binigay sa atin ng mga mananampalataya, sa atin ng mga Kristiyano. Amen. At alam niyo po ba,
Alam niyo po ba na hindi lahat ng vision ay galing sa Diyos? Amen? Kasi po meron pong tinatawag na personal vision. Ayan, or ambition. Ang tawag po dyan, ambition. Amen? Sino po ang mayroong mga ambition? Ano po, pag sinabing personal vision, it will benefit yourself. Amen? Magbibenepisyo ako, mayroon akong makukuha, magtatagumpay ako, magiging successful ako, may mararating ako sa buhay. It will benefit you. Personal vision. Amen? Meron po ba tayo niyan? Kunyari pa yung iba, ano po, no? Amen? Siguro po yan yung sa atin, kaya minsan, ano po, o siguro hindi lang po yan, ano po, meron tayong tinatawag na family vision. Ayan, no po yung ating pamilya ay meron pong pinag-uusapan, dapat ganito na yung pamilya natin, dapat ganito yung pupuntahan natin, dapat ganito yung direction natin, dapat ganito na tayo katagumpay bilang family. Amen? Family vision. Amen? At alam niyo po, meron pong napakahalaga na vision na dapat po ay hindi po natin maneglect. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo dapat maneglect. Amen? Okay po yan, may personal vision ka so that you will grow your personal life or you will prosper the Lord. And family vision, maganda din naman po yan. Magiging pagpapala ka rin naman sa iba niyan pagka tayo ay sumagana, pag tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen. Kaya lang, dapat po itong dalawang ito is not an hindrance for our God-given vision. Amen po. Kasi meron pong binigay ang Diyos na vision sa atin. Amen po ba yun? Amen? Sana po hindi po maging hadlang ang personal vision, ang family vision, amen, sa tinatawag po na God-given vision. Bakit ano ang God-given vision? Ang God-given vision, it will not just benefit you, it will not just benefit your family, it will benefit a lot of people, not just here on earth, but up to eternity. Amen po ba? Diyan po ba tayo? Amen. Kaya po ako minsan ay nalulungkot kapag may isang manggagawa ay nawawala, kapag ang isang manggagawa ng Diyos ay binibitawan ang God-given vision at ipinagpapalit sa personal vision. Malungkot po ako doon. Amen? Siyempre kapag personal vision, ako yun I have my name, I have my achievement, I have my reputation on it. Amen? Pero yung God-given vision, kasi hindi ka makikilala dyan, ang Lord ang may tataas dyan Kaya minsan parang ayaw natin. Amen? But I believe this is the highest vision that we can have in our life. This is the God-given vision. Amen? At alam niyo po ang ating pong pag-uusapan ngayon ay si Abraham. Amen? Sino pong may kilala kay Abraham? Amen? Si Abraham po, binigyan po siya ng God-given vision ng ating Panginoong Diyos. Amen? Alam niyo po, ano po yung verse na yan in Genesis chapter 15, verse 1 to 6. Ito po yung ating babasahin, amen, regarding po sa God-given vision. Sabi niya po dito, sometime later, the Lord spoke to Abram. Hindi pa po siya Abraham. Diyan din po pinalitan yung kanyang pangalan. The Lord spoke to Abram in a vision and said to him, do not be afraid, Abraham, for I will protect you and your reward will be what? Will be great. Wow. Amen? And verse 2, but Abraham replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son? Since you have given me no children, Eleazar of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. You had given me no descendants of my own, so one of my servants will be my heir. Amen. And verse 4, then the Lord said to him, no, your servant will not be your heir, for you have a son, your own, who will be your heir. Then the Lord took Abraham outside and said to him, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. In verse 7 and verse 6, and Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Amen? Nakita niyo po yung God-given vision ng ating Panginoon kay Abraham. Amen. Alam niyo po kung ang God-given vision, this is the most satisfying, fulfilling thing that you can do into your life.
Kapag wala po ito, nawala po ito, hindi po natin to tinanggap, hindi po natin to nilakaran, hindi po natin to ginawa, amen, there is empty space in our heart that we will regret someday. Amen? Kaya mahirap po kapag mawala po tayo sa God-given vision. At siguro po yung iba dito naramdaman na yan. Amen? Medyo lumiko tayo ng konti. May mga lumiko ba ng konti dito? Amen? Pwede mo magsabi ng amen. Ako lang ba? Amen? Lumiko ng konti. Amen? Kagaya ko po, lumiko ako ng konti. Pambira na nawala po ako sa paglilingkod sa Panginoon ng ilang buwan, almost a year. Amen? And so sad. The saddest part of my life, the saddest time or days of my life is not fulfilling the God-given vision. Sino po ang nakaranas nun? Yung iba siguro hindi ba po ito nararamdaman, hindi ba po ito naiintindihan, pero alam ko po, kapag ito po ay nagawa natin, nangyari sa atin, we will feel that emptiness and we want to go back to this God-given vision. Amen? Napakahalaga po ng vision because without a vision, ano po sabi ng Bible, the people what? Will perish. Amen? Without a vision, the people will perish. Without a God-given vision, a man has no purpose in life. Wala po siyang purpose sa kanyang buhay. Kapag wala pong vision na tinatawag, wala pong pangitain na binigay sa kanya ang Panginoon. And God-given vision brings a fulfillment of life. Amen? Nagkakaroon po tayo ng matindi, ng magandang fulfillment sa buhay kapag meron po tayong pangitain mula sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba yun? Amen? Kaya ngayon pong umagang ito, amen, ano ba ang itsura ng God-given vision? Amen? Just like what the Lord spoke to Abraham, amen, the Lord has given him the God-given vision, amen, and how do we describe o how do we know that it is a God-given vision for us. Amen? Kasi po akala nung iba, sige po baka akala nila ito na yung ito ang vision sa kanila na galing sa Lord. Amen? Pero hindi po pala nila alam, hindi po pala galing sa Lord yung vision na yun. Andiyan po ba tayo? Meron po akong mga narinig, nahihirapan lang akong itama kaagad kasi hindi pa kami maayos ang relasyon. Aalis, amen, aalis sa church, aalis ng ibang lugar at doon ay iba ang gagawin. Amen. At yun daw ang vision sa kanya ng Diyos. Wow. Amen. Kaya po, we need to define what is the definition of God-given vision in our life so that we will not be swayed into the wrong vision. Yes, you have personal vision. That is ambition. Amen. And family vision. Siguro po meron tayong ganon. May personal vision. Meron tayong tinatawag na family vision. But how do we know, what is a God-given vision? How do we know if the vision is a God-given vision in our life? Paano po ba? Paano ba natin malalaman na ang vision na ito ay galing sa Lord? So, as we dissect this verse from Genesis chapter 15, we can see the God-given vision. Una po, ang unang katangian ng God-given vision, amen, what is the God-given vision? The first thing is, there's a word from the Lord. Amen, there is a word from the Lord. Meron pong pangungusap sa iyo ang Diyos. Amen. It's either personal. Amen. It's either you read the word. Amen. It's either you hear in the preaching and the Lord spoke to you. Amen. That this is the word of the Lord for you. Amen. God-given vision. Amen po ba yun? May malinaw ka na narinig sa Panginoong Diyos. And when we say there's a word from the Lord, that vision will not contradict the Bible. Will not contradict the written word. Amen? Just like what happened to Abraham, ano po ang nangyari kay Abraham? Yung God-given vision na binigay sa kanya, sabi dito, in Genesis chapter 15 verse 1, sometime later, the Lord spoke to Abraham in a vision. God-given vision, amen, you have that word from the Lord. Amen po ba yun? Amen. Mahalaga po yan kasi baka ang yung tinanggap na vision ay hindi galing kay Lord, magbibigay sa iyo ang devil din ng vision. Amen. Baka personal ambition pala yun. 'Di ba? Kasi merong i-offer din ng mundo. Amen. Sabi ng Bible, what profits a man if he gains the whole world and but loses his soul? Amen. Personal
vision or ambition. Pwede pong doon mapunta. Pero ang God-given vision, it will not contradict to the Word of God. It is aligned to the Word of God. Amen. It is given by God through His Word or through audible voice or through circumstances or by hearing the preaching of the Lord today. Amen. There is a word from the Lord. Amen. Meron pong pangungusap ang Panginoon sa atin. Tanungin mo yung katabi, may pangungusap ba ang Lord sa'yo? Amen? May pangungusap po ba ang Lord sa'yo? Baka iba sa atin dito, ang vision ng Lord sa buhay mo, ikaw ay magpapastor. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Amen? Kasi po ako po ay ayaw kong magpastor. Ayaw ko po magpastor. Sabi ko, ayaw ko to, mahirap ito magpastor. Mai-stack ka dito, walang pera dito, abono dito, ikaw ang mag-aabono palagi. Nakita ko na po kasi dati habang ako po ay nagiging Kristiyano, lumalalim sa Lord, sabi ko, ayaw ko magpastor. Kaya lang, there is a word from the Lord. There is a word from the Lord. I can still remember 2 Timothy chapter 4. Chapter 4 verse 1 to 5. To summarize it, when I asked the Lord, tutuloy ba ako o hindi? Kasi tinatawag na ako, gusto na akong i-push ng aking pastor na magpastor. Sabi ko, teka muna, i-confirm ko muna. I-confirm ko muna, masaya po ako, may fulfillment, pero ayoko. But when I go to Piniel and I pray to the Lord, pambira yung aking Bible para po nagliliwanag. Parang nagliliwanag yung 5 verses na yun. Amen, yung 5 verse na yun. At I have this personal encounter with the Lord, fulfill your ministry. Yun po ang sagot sa akin. I have the word from the Lord. Amen po ba? Kaya po napakahalaga, kung yan ay God-given vision, you have that word from the Lord. Amen? Mahirap po kapag iba ang iyong pinapakinggan. Mahirap kapag wala sa Bible ang pinapakinggan. Baka hindi po yan God-given vision. Baka yan po ay personal ambition lamang. That's why when we have this vision, make sure that we have the word from the Lord. It's either in the Bible or God spoke to your heart and you know that it is the Lord. It is not disaligned. It needs to be aligned in the word of the Lord. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Amen? So yan po ang katangian ng God-given vision. You have the word for the Lord. And second, a characteristics of a God-given vision, amen, it is bigger than yourself. Amen, it is bigger than yourself. Amen, it's not about you anymore. Amen, God-given vision is not about you. It is about bigger things, amen, bigger tasks from the Lord. Amen po ba yun? Hindi na po ito sa'yo, hindi na po ito about sa iyong pamilya. It's about the Lord's plan for His people. Amen, it's all about the Lord's plan. Amen. Kaya po ito po si Abraham, bigger than himself, yung pong vision sa kanya ng Lord. Sabi sa kanya, ito po yung kanyang pangarap lang. Then the Lord said to him, "No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir." Amen. His dream, his vision, his personal vision is just to have a son. Amen po ba yun? Sino po dito yung vision mo, gusto mo magkaanak? Yung mga wala pang anak, amen o? Gusto mo magkaanak? Si Abraham, ganun po yung kanyang personal vision or maybe personal and family vision. Usap sila ni Sarah, ito yung ating kailangan mangyari. Amen. Magkakaroon tayo ng anak. Amen. Yun po yung kanilang personal vision or family vision is just to have a son. Amen po. Are we following? Amen. Yun lang po yung kanyang personal. Kaya lang, the Lord wants something bigger than Himself. Bigger than their family. At kaya sabi ng Lord, then the Lord said to him, "No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir." And ano pong ginawa sa kanya ng Lord? Then the Lord took Abraham outside and said to him, "Look up in the sky and count thy stars if you can. That's how many descendants you will have." Amen. Nandiyan po ba tayo? His only vision or personal ambition is to have a son. But God wants him to have a nation. The nation of Israel. Amen po ba yun? Kaya pinakita sa kanya, ganito karami. Amen, ganito karami. Alam niyo po, kapag tayo po ay nadi-discourage, may vision na binigay sa atin ng Lord. Kaya po maganda yung vision ay sinusulat.
O kaya may picture tayo. Amen po ba yun? May picture tayo yung vision na yun. Amen. Kaya si Abraham dito, yung siya ay parang hindi na naniniwala, parang talaga ba, magkakaanak pa ba ako? Hindi na, ito na lang. Si substitute na lang, si Eleazar na lang. Dito ko na ipapamana, ito na siguro yun. Pero sabi sa kanya ng Lord, hindi dyan. Huwag kang mag-settle for less. Kaya ang tao minsan pag napapagod, pagka medyo nadi-discourage, they want to settle for less. They want to settle for Eleazar. Amen? Pero hindi niya alam, meron palang Isaac na para sa iyo ang Lord. Amen? At hindi lang po si Isaac na yun, meron palang Israel, the nation of Israel. Amen? Yan po yung pinakita sa kanya. Amen po ba yun? That's why, a God-given vision is bigger than yourself. Amen? It is beyond your lifetime. Amen? Ang God-given vision, beyond your lifetime. Maybe yung vision na yun, ikaw ang magsisimula, pero hindi mo na makikita na mangyayari. Amen? Because it is bigger than yourself. It is beyond a lifetime. You cannot do it on your own. It requires faith. And you know what? For that to happen, you need the help of God. Amen? You need the help of God. Amen? Si Abraham, nanganak po yung kanyang asawa lang si Sarah, ilang taon? 99 years old. Wow! Buntis pa si Lola. Magkakaanak pa si Lola. Isipin mo yun, 99. Kung walang tulong ng Diyos, hindi po pwedeng mangyari yun. In our time today, grabe, na po yun? Hindi na po menopause yun. Post na yun. Amen, Hindi na po makakanak talaga yung 99 years old. Amen. Pero nangyari po, pinanganak pa rin si Isaac, ang nag-iisang anak nila ni Abraham at ni Sarah. Amen. 100 years old. Amen. Siguro may anak, may anak na si Lola. Siguro ganoon po sabi ng mga tao sa paligid nila. May anak na si Lola. Amen. Bigger than yourself. You need the help of God. Miracle. Wala pa po akong naririnig ngayon na nanganak ng 99 years old. Meron na po ba? Wala pa po. That's why we need the help of God to accomplish it. At yan po ay milagro ng Diyos sa kanilang buhay. You know what? When God has a vision for your life, it seems like impossible, but there is no impossible for our God. Everything is possible to our God. Amen? It seems like it will not happen. It seems like hindi mo alam paano mangyayari. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo, pag sinabi ng Diyos sa iyo, hindi pwedeng hindi mangyari. Amen? His word will not return to Him void. Amen? Yan po ang salita ng Panginoong Diyos. Amen? Sa Isaiah 55:11. Amen? Kaya it is bigger than ourselves. Kaya po yung ating national overseer, ang ating pong mahal na national overseer, ayan po si Dr. Anthony Velasco. Alam po natin na siya ay namayapa na. Nakakalungkot po. Ako po ay malungkot na malungkot. When we heard the news, I am crying. Po kaming dalawa ni Pastora. Ginising niya ako ng gabi, papalis po kami, pupunta kami ng Baguio ng alas 2, mga past 12 pa lang. Sabi ko, aga naman ako gisingin nito. Diba? Katutulog ko pa lang, 1 oras pa lang yung tulog ko. Yun pala, kaya ako ginigising. Bakit? Sabi niya, Daddy, I don't know if this is true. Sabi niya, namatay na pala daw si Pastor Anthony. Wow! And we have that 15 to 20 minutes silence. Talaga. We cannot believe. Hindi po kami makapaniwala kasi kausap lang namin siya. Galing po kami doon ng December 10. At alam niyo po, dapat andito siya ng December 28 kahapon. Sa Clark po kasi siya nagbabakasyon noon. Yung Christmas break nila sa Clark. And bago kami umalis, sabi niya, magkita tayo. 1 oras lang naman biyahe. Papuntang Subic. Dapat po andito siya ng 28. Sadly, hindi na po nakapunta ang ating national overseer. Amen. But bagamat po, siya po ay kinuha na ng Lord, masaya na siya doon. Amen. Kasi nasa presence na siya ng Lord at mapapakinggan niya na yung sound system ng langit. Napakaselan po kasi sa tunog dito. Amen. Mapapakinggan niya na yung sound system ng langit. Wala na po siya dito, pero yung vision ay tuloy-tuloy pa rin po. Ang Born Again Pilipinas. Amen. Ang born again, wala na ang vision carrier, wala na ang ating nagkas ng vision, nagsimula. Amen. Pero ang vision ay tuloy pa rin. Amen. Siguro hindi niya na lang maididikit yung word na
Born Again Pilipinas in our lifetime. Siguro siya hindi niya na makikita yun. Pero tayo na buhay pa, amen, the word, the vision that He imparted to us is still alive and very alive. Because the vision is bigger than ourselves. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Amen. At pangatlo, amen, ano pa ba ang God-given vision? Ang God-given vision ay, it will draw you closer to God. Wow. Amen. It will draw you closer to God. Kaya po, kapag ka mayroong pinakita sa'yo, pinapagawa sa'yo, na ito po ay ilalayo ka sa Diyos, gusto ko po sabihin, hindi po sa Diyos yan. Because the vision came from God, it will draw you closer to God. Amen po ba yun? Amen. It is from God. Amen. Ilalapit kaya si Abraham, amen, yung si Abraham, yung binigyan po siya ng vision ng Panginoong Diyos. Amen. Ano po nangyari kay Abraham? Yung binigyan siya ng verse 6, and Abraham believed the Lord. Amen. He believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Amen. Yung siya ay binigyan ng vision, hindi siya nalayo. Amen. Hindi po siya nag-sway. Hindi na nakapaglingkod. Hindi po ganun. Amen. Ano po nangyari kay Abraham? Mas lalong lumalim yung kanyang pananampalataya. Amen. Because God-given vision will not draw you away from God, but it will draw you closer to God. Kaya kung may pinapagawa sa'yo kahit na anong offer pa yan, kahit na gaano pa kalaki pa yan, pag nilalayo ka sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. And I tell you, just like Lot, akala niya green pasture, akala niya mas maraming pera dito, mas mayaman dito sa Sodom and Gomorrah. Amen. What happened to Lot? Amen. What happened to him? What happened to his family? Amen. They were conquered. Amen. Ng mga ibang lugar. Amen. At alam niyo po, ginawa sa Sodom and Gomorrah, ito po ay winasak ng Panginoong Diyos. Kaya it's not about green pasture, it's not about the place, it's all about the presence of God. Where the presence of God dwells, amen, there is a blessing, there's a joy, there's a peace. Kaya sabi ng Psalms 23 verse 6, ang sabi, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Why? Because that David is following the shepherd. Amen. In Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Yun po yung kanyang binibigkas na verse yung time na yon. At kapag ka ang Lord ang yung sinusundan, hindi ka lumalayo sa Diyos, nilalapit mo yung sarili mo sa Diyos. Ang sabi ng Bible, surely goodness, mercy will follow me all the days of my life. Kaya it's not about the place, it's not about the greener pasture, it's not about the right opportunity, the golden opportunity, it's all about the presence of God. Amen? Si Abraham, yung siya po ay binigyan ng vision, hindi siya lumayo sa Diyos. Amen? Bakit po? Kasi ang vision na galing sa Diyos, hindi ka ilalayo sa Diyos. Amen. Kapag ito ay nanggaling sa Diyos, hindi ka ilalayo sa Diyos niyan. Ilalapit ka pa niya sa Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung may mga golden opportunity na akala natin, ito na, jackpot na ako dito. Amen. Ito na ang magpapayaman sa akin. Ito na ang aayos ng buhay ko. Ito na kakaroon ko. Pero kung nilalayo ka sa Diyos, I tell you, maybe for some months or some years, you will experience those blessings, but somehow, amen, there will be no joy, there will be no peace, there will be no fulfillment in our life, and there's a deep sadness in us. Just like what happened to me. Yung ako po ay nagtrabaho sa Manila, I am an accounting manager that time. Doon po, pambira yung palang pamamalagi ko na doon. Siyempre, greater opportunity, greater salary, amen. Lahat ng benepisyo, maganda. Pero yung nandoon ka na, yung wala ka sa vision ng Lord, lungkot eh. Ang lungkot. Pinakamalungkot na part ng aking buhay, when I am not in a God-given vision. Amen? Kaya hindi ka ilalayo sa Diyos. Amen? Ng pangitain na galing sa Diyos. Amen po ba? And lastly, I will end with this. Amen? Ano po ba ang God-given vision? God-given vision will advance the kingdom of God. Amen? Ang God-given vision po ay i-advance niya ang kaharian ng Panginoong Diyos. Hindi ito sariling interest lang, hindi ito para sa iyo lang, para sa pamilya mo lang. Ang God-given vision, i-advance, merong mangyayari. Kasi Abraham, yung siya po ay sumunod, ano ang nangyari?
yung siya ay sumunod, ang sabi sa kanya ng Panginoon, blessing I will what? Bless you. Personal vision. Amen? Kapag sumusunod ka pala sa God-given vision, pambihira, pati yung personal vision, kasama. Blessing, I will bless whom? I will bless you. I will bless you. Minsan nakala natin kapag sumunod tayo kay Lord, nakakalimutan na ng Lord yung pangarap natin. Amen? Kung nagsakripisyo ka kay Lord, nagbigay ka ng buhay mo kay Lord, parang kala mo kakalimutan na. Pero si Abraham, ano yung kanyang pangarap? Magkaanak lang eh. Pero ito hindi lang magkaanak ang binigay sa kanya. Amen. Pinagpala pa siya. Blessing, I will bless you, and I will multiply your descendants. Ano po yan? Family vision. Wow. Your descendants. Family vision. Grabe ano? Ito pong matindi. Descendant as the stars of the heaven, as the sun which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Family vision. Amen? Ito pong matindi. Verse 18, ang sabi niya dito, in your seed. Who is that seed? Who is that seed? In your seed. Wow. Jesus Christ. In your seed, singly, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Ano po yan? Blessing up to eternity. Si Jesus Christ, alam na po nung ginawa ng ating Panginoong Diyos, the seed of Abraham. Amen. Alam po natin ang ginawa niya. Ano po ang ginawa niya? He died on the cross to save humanity from their sins. Amen. And we have eternal life because of our Lord Jesus Christ. Amen. Pwede ba nating palakpakan yun? Amen. Kaya, kapag inuna mo pala ang God-given vision, hindi papabayaan ng Lord ang personal vision, hindi papabayaan ng Lord ang family vision. Amen? Minsan, pinagpapalit natin yan, ayaw natin, ayoko dyan, ang hirap niyan. Ayoko yan, magsasakripisyo ka dyan. Ayoko yan, kukuha ng time yan. Ayoko yan, mag-aabono ako dyan. Alam niyo po, lahat ng sinabi mo, totoo po yun. Amen? At sasabihin ng iba, ayoko dyan kasi baka hindi ko na maabot yung aking pangarap dyan. Pero ito si Abraham, iba ang ginawa ng Diyos. Amen? Alam ng Lord yung deepest desire pala ng heart natin eh. Alam din niya yung pangarap mo eh. At yung pangarap na yun, dahil inuna mo ang pangarap ng Diyos, hindi kakalimutan ng Diyos yung pangarap mo. Amen? Hindi kakalimutan ng Diyos yung pangarap mo. Amen? Kaya po tayo, ang simbahan natin, binigyan tayo ng God-given vision. Ano po ang God-given vision sa atin? Ang born again Zambales. Born again Zambales. This is the God-given vision to this church. Are you part of it? Are you part of it? God-given vision. Mara yung iba, ayoko yan, mahirap yan, okay lang ako, taga-attend lang ako, makikinig lang ako, uupo lang ako, wala akong participation dyan kasi hindi yan ang linya ko. God-given vision, born again Zambales. Sana po, ito pong vision na ito, itong 2025, salamat dahil papatawirin tayo ng Panginoon 2025 at binibigyan pa tayo ng pagkakataon para maging kabahagi ng God-given vision sa ating simbahan. You are part of it. Amen. The Lord has given you this vision. If you are part of this church, amen, you are part na binigyan ng vision ng Lord ang born again Zambales. Amen. Hindi mo ito pwedeng baliwalain, hindi natin ito pwedeng isang tabi, hindi natin ito pwedeng pabayaan, hindi natin ito pwedeng kalimutan. Amen. This is where we are going. At this 2025, ano po ang goal natin itong 2025? We want to become all out. Amen. All out for the Lord. Tututo tayo. Amen. This coming New Year, this will be my preaching. Ano po, all out 2025. I hope we will gather here this coming Tuesday. Amen po, no? Makapag-worship tayo bago matapos ang taon. All out 2025. Todo ako, maaring hindi mo na ibigay yung todo. Maaring kakapurit lang yung naibigay mo na panahon sa vision sa Lord.
Amen. But this 2025, amen, pwede bang all out tayo nito? Amen. Pwede bang todo tayo? Kung dati taga-upo ka lang, ngayon may gagawin ako. Kung dati taga-kinig lang ako, ngayon mag-i-invite ako, magdadala ako ng mga kaluluwa para makabahagi ako sa vision ng Lord sa simbahang ito. Amen. At ano po ang goal natin? This is our goal for 2025, to have a 1,500 strong disciples. Amen. We 1,500 strong disciples. Amen. Mag-i-invite tayo, kapitbahay, kaklase, kaibigan, kapamilya, dadalhin natin kay Lord. At ginagawa po natin ito hindi para magparami. Ginagawa natin ito para ano po? So that we will depopulate the hell and populate the heaven. Amen. So that we will depopulate the hell and populate the heaven. Para maraming tao ang makakilala kay Lord, makarinig ng magandang balita ng gospel. Amen. 1,500 strong disciples. At hindi lang po yan, we also need 150 strong C2S mentors. Yung mga tagapanguna, kailangan ng mga tagapanguna, kailangan ng mga mag-aalaga doon sa 1,500 na yun. Kailangan na may 150 strong mentors na may pakialam sa kaluluwa, na may pakialam sa kanyang kapwa, na mag-aalaga, magbabantay, magdi-disciple, magtuturo, magbababa, magpo-protect, magko-correct, magre-rebuke. Amen. Para may ayos sa buhay ng mga tao na yun. Amen. We need these mentors in our church. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Pwede ka bang sumama dyan? Pwede ka bang sumama dyan? Amen. Kaya po itong 2025, meron po tayo, siguro yung iba sa leader, hindi pa ako pwede dyan, pwede bang may mas magaan? Meron po. Ano po yan? This coming 2025, meron po tayong C2S Harvest. Amen. I hope every one of us will join this. Lahat po tayo maging part nito, walang atrasan. Ito yung bahagi natin sa Born Again Pilipinas. Amen. Ano po ang gagawin lang sa C2S Harvest? Napakadali. Ano ang gagawin sa C2S Harvest? Ayan, for 40 days. For 40 days, amen, I will connect to God. Mayroon lang akong devotional. Andyan po yung devotional natin sa may Asher's Table. You can buy that, only 50 pesos. Napakaganda yung devotional manual. I will have short devotion. Siguro in 5 to 10 minutes, you will finish that a day. You will intentionally set time for the Lord for 40 days. Amen. Intentionally, 5 to 10 minutes. Maaring nasa bahay ka, nasa opisina ka, pwede mong gawin yung 5 to 10 minutes para po mag-grow tayo. We will connect to God. Amen? At pangalawa, ano yung gagawin pa natin? Connect to souls. Mag-i-invite tayo ng 2 tao lang, 2 kaluluwa. Ito yung contribution mo sa Born Again Sambales. Amen. Maghahanap ka, kaibigan ko, kaklase ko, kabag-anak ko na wala pa sa Panginoon. Amen. Who are the people you love? Who are the lost? Who are within our location? May alam ka ba? May alam ka pa ba na tao na hindi pa born again? May alam ka ba na tao na hindi pa po kilala si Jesus? Magsabi po ng amen yung meron pang alam. Amen. Sila ang mga prospect natin na madala kay Lord. Kasi mahal din ng Lord yan, namatay din si Lord sa kanila. Kailangan mabago din yung buhay nila kagaya natin. Kailangan hindi sila maparusahan sa impyerno at makilala nila ang Panginoon at makasama natin sila sa langit. Because sa impyerno, wala na pong alisan doon. No hope, no help in hell. That's why itong programang ito, gagawin natin ito, hindi lang siya programa, kundi may puso ito. May compassion sa kaluluwa. We will part of it not just because of the program. We will become part of it because we love the Lord and we love the people. We love the lost. Amen? Kaya magkukunik ako kay Lord at yung mga dati lang matagal na nasa C2S, yung mga dati na pong mga nag-CLDP na o yung mga dating leader na hindi na po naging leader, baka pwedeng bumalik. Baka pwede kang bumalik. Balik tayo. Balik tayo sa vision. May gagawin tayo, baka pwede kang mag-plant ulit ng C2S mo. Magsimula ulit ng C2S mo, ng small group mo. Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa opisina, pwedeng sa community. You start a small group so that we will share the gospel not just in church, but also outside the church. Amen? At ano ba po yung gagawin natin?
We will have a grand hayo together. We will give tracts outside the church. Amen. Sa mga gustong sumama every week, walang problema. Pero kung yung iba gusto, Pastor, isang Sunday lang ako, isang Saturday lang ako, wala din po problema. But we want you to become part of the C2S harvest. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sama tayo. Sama tayo. This is our God-given vision. Ano ba yung God-given vision sa atin ng Panginoon? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to obey all I have commanded you, then I will be with you to the ends of the age. Amen po ba? Amen. Kaya po I pray that this coming January to February, we will have the C2S harvest. I'm speaking now to the world heads. I'm speaking now to the network leaders, to the C2S leaders. Ngayon pa lang, dapat settle na tayo, settle na yung buong department natin, settle na yung buong C2S natin, yung buong network natin, that all of us will join this C2S harvest. Walang maiiwan, walang matitira. Bakit? If you consider yourself to become part of this church, you must be part of this vision. You must be part of this vision to win souls. Amen. We will win 2 souls. Just 2 souls. Just 2. Ambag mo sa Born Again Pilipinas. Hindi ko pa kaya, Pastor, ng 5, ng 10. Kung kaya mo, mas marami, mas maganda. Walang problema. Pero kung kaya mo lang ay 2, at least, may part ka sa Born Again Pilipinas. Born Again Samba. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Bakit po ito binababa? Kasi ayaw natin na tagabutas lang tayo ng upuan. Ayaw natin na complacent lang tayo, wala tayong gagawin. Ayaw natin na tayo ay consumer lang, pero contributor din tayo sa advancement ng kingdom ng Lord. Amen? Kaya kailangan naka-align tayo sa God-given vision. Why? Because your life will have an eternal significance if you will align your vision to a God-given vision. Amen. Magkakaroon ng eternal significance ng buhay ko. Magkakaroon ng value ng value up to eternity. Amen. Yung aking buhay kapag inalign ko. Amen. Kaya po, I would like to share to you a video. Amen. Ito po yung ating national overseer. This is his heart for our nation, for our country. Amen. Kaya po, pwede po ba natin panuorin yan? Long time ago, that was 1990, a pastor invited me to do a Bible study in Salitran. So we were in Makati. Ang sabi ng pastor, tulungan mo ako mag-Bible study. Sabi ko, saan ba yan? Doon sa Salitran. So I thought, Litran College. Litran? Sige, malapit lang pala eh. Yung pala, Salitran. So, iniligaw ako ng Diyos dito. So, that started it all. There were 3 people, 2 public school teachers, and 1 widow retrenched from work. We started the church August 1990. So, nung nailigaw na ako ng Diyos sa Salitran, and I saw the condition of ordinary people, my heart was really melted by that church, by those people. I got in love with these people. Meron palang ganitong kahirap na tao. I have no plans to stay. There was a struggle because a good life is waiting for me. It's either here as businessman and businessman in Canada. But the Lord have shown something different. And it was a struggle, so the Lord has to direct my direction. Just as I have bought the ticket, hawak ko na. Tsaka sumagot si Lord. Hindi ka Canada, Cavite. What is your passion? You must be passionate in what you're doing. So, because I'll be giving up my job, my beautiful job. For what? It's for the lost souls. You'll give more time for the lost souls. You seek the lost. When you do something that you are passionate about,
may hirap talaga eh. Hindi mawawala yung hirap. So kung magpapatuloy yung hirap, passionate ka ron. Hindi mo aayawan eh. Though you don't reach the light at the end of the tunnel, it's okay because this is what I'm passionate about. So when we're talking about the country, syempre, ganito yung kalalagayan ng ating bansa, di ba? Sino magmamahal dito? Ang gusto kong iiwan sa mga kabataan, next generation, the passion for the lost. You shouldn't miss that. Yan ang last will ni Lord sa atin bago siya pumunta sa langit. Go and make disciples. So pag hindi passion for the lost ang ating ginagawa sa simbahan, anong gagawin ng simbahan? We have just lost our purpose. We lost our meaning. We lost the meaning of existence. So sana ang mga kabataan or mga leaders, ang mga pastor, the passion for the lost. Whether meron akong benepisyo or walang benepisyo, hindi issue yun eh. Kasi passion mo yun eh. My prayer is that we can do everyday worship. I believe that every time that we worship the Lord, something great is happening. Miracles, healing. While I was in prayer and fasting that year, suddenly the Lord spoke. You have to set the vision for the next generation. Wow. Wala eh. Usapang Lord eh. O di sige. Kaya ito, pinanganak yung vision, 12,000 seating capacity. It's an arena. And anong gagawin? Mag-worship. Ito ang malaking contribution ng Church of God sa buong Pilipinas. Pag ito ay isinakatuparan ng Diyos, wala pang ganito sa buong mundo. Let it change the nation. Prayerfully, it will influence the world. Yung Born Again Pilipinas, hindi lang siya isinisigaw, hindi siya idinidikit lang sa pader, hindi siya pinagmimitingan lang. Tinatrabaho. Trabahuin na. And I pray that we will be seeing this Born Again Pilipinas in our lifetime. Prayerfully. At yung vision ng ating simbahan, ating denominasyon ay binabala. Amen. Born Again Pilipinas. Kaya lang may iniwan po itong ating National Overseer na sinabi na narinig po natin kanina. Ano po sabi niya? Na hindi po natin pwedeng kalimutan. Yung Born Again Pilipinas, hindi lang siya isinisigaw, hindi lang siya idinidikit lang sa pader, hindi lang siya pinagmimitingan. Ito po ay tinatrabaho. At tatrabahuhin natin. Amen. And we don't know kung hanggang kailan po tayo dito sa mundong ito. Just like what our leader says. Hopefully, prayerfully, makita pa natin in our lifetime yung Born Again Pilipinas. Kaya, alam niyo po, para paano mapabilis magawa yun, mangyari yun, we need to join this movement. We need to become part of it. We need to become passionate on it so that we can see Born Again Pilipinas in our lifetime. Hindi natin alam kailan kukunin ng Lord, hanggang kailan tayo nandito. Amen. Sabi nga ng James chapter 4:13, makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Andito ngayon, your life will be here and gone tomorrow. Pero yung sandali na yun, yung kukunting buhay na yun, ang tanong, paano mo ginamit? Paano mo nagamit yung kukunting buhay? How did you use that small time, little time that God entrusted to you? Amen.
Gaya ng taong ito, ginamit mo bang magnegosyo? Ginamit mo bang gumawa ng kasiyahan ng sa buhay na ikaw lang magbebenepisyo? Or are you going to allow the Lord to use your life for His glory? Are you going to allow the Lord to use your life for His glory? Kaya po yung ating leader, maybe we lost our leader, but we do not lost the vision. The vision is still there. Amen. And I pray na ngayon pong umagang ito, kung ikaw yung tao na yun, wala ka pang commitment, wala ka pang nagagawa, wala ka pang parang part, and the Lord is telling you right now, anak, ngayon na. Ngayon na, habang buhay ka pa, habang may panahon pa, habang nakakarinig ka pa, may kakayahan ka pa, nagagawa mo pa ang pwede mo ipagawa sa'yo. Why? Because your life is here today, and one day it will begin tomorrow. That's why today can we all stand up right now? I invite everyone to stand up. And today, the Lord is here. The Lord is here today. If you want to commit your life once again to the Lord, Lord, I want to serve you. Panginoon, matagal akong taga-expectator lang, tagal akong nanonood lang. Pero gusto ko ngayong 2025, Lord, makapag-all out ako sa iyo, Panginoon. Or maybe we are that people na dati kang naglilingkod, but for some reason, you lost that serving the Lord. Nawala ka, nahiwalay ka. At ngayon kinakausap ka ng Panginoon ngayon, anak, bumalik ka na. Anak, bumalik ka na. Hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo sa mundong ito. Buhay na binigay ko sa iyo na dapat ginagamit mo para sa Diyos. Now is the time to commit our life once again to the Lord. Hallelujah. Yes, God. Can we lift up our hands to God? I commit. Oh, hallelujah. With all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Oh, yes, God. You're the reason that I live, Yes. the reason that I say, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, God. Jesus, I believe In you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong To you. You're the reason that I live, the reason that I say, with all I am. Hallelujah. At ngayong umaga po ito, if you are that person that you want to commit your life to the Lord, this 2025, Lord, use my life, Lord. Panginoon, itong buhay na galing sa iyo,
Gusto kong ipagamit sa iyo, Panginoon. Gusto kong ipagamit sa iyo. Or kung ikaw naman ay ginagamit ng dati ng Lord, maybe you are a worker serving the Lord in this church at you feel, Lord, hindi ko na itoto. Hindi ko na i-all out, Panginoon. But Lord, today, I want to recommit my life to you, Panginoon. Ngayong umagang ito, kung ikaw yung tao na yun, pwede kang lumapit dito sa harapan. Magkukumit tayo sa Diyos ngayon. Just come here today as an act of your commitment to God right now. Hahakba ka ngayon na, Lord, Panginoon. Use my life for your glory. Use my life for your glory. Use my life for your glory, O Lord God. Hallelujah. Just come, even if you are a leader, a worker, everyone who recommit your life to the Lord, come here. I commit again with all I am. Oh, hallelujah. For you, Lord, you hold my world in the palm of yes, your hand. Yes, Lord, di namin alam kung hanggang kailan pa kami sa mundong ito, Panginoon. But Lord, yung natitirang buhay na yan, ipapagamit namin sa iyo ng buo-buo, Panginoon. Jesus, I believe. Oh, yes, God. Just come. Commitment ko kay Lord dyan. Huwag mo pang hinayangan yung paglapit sa harapan. Kumakatok ang puso mo si Lord. Hanggang ngayon, matigas pa rin. Just come. Huwag mo hayaan manakaw pa ng kaaway ang commitment na yan. Just come to the Lord today. Lord. Jesus, I believe. Oh, yes. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. Yes, You're God. the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say. With all I am. We will worship you, God. I will worship you. I will worship. Kung hindi ka man po lumapit sa harapan, can we worship the Lord together? Pwede po ba nating itaas ang mga kamay na yan? Lord, itong buhay na to ay para sa'yo. Pupurihin kita, Panginoon. Come on. I will worship you. I will worship you. I will worship. Oh yes. Oh yes, God. I will worship you. I will worship. You're the reason that I
Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Hallelujah. Jesus, I believe. Panginoon, minsan mong gamitin ang buhay namin para sa'yo. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Pwede po ba natin awitin tong kanta na to? Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Oh, worship the Lord. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that you are the reason. You are the reason. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, I will worship you. I will worship. Oh, let us worship the Lord, the one true and living God, the one who created you, the one who saves you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Oh yes, hallelujah. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Yes, God. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you.
come on, let's worship Him. Yeah, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I Yes. believe Oh, hallelujah. in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I say, it's all I have. Can we lift up our hands to the Lord? Let's like to pray for you. Lord, today we gather here as a family, as one church, as family that is committed to your purpose. A family that is committed to your God-given vision, Panginoon. Lord, we will help one another. We will do your will in this church, O Lord God. We will not just a consumer, but we will become a contributor, O Lord God. We are not just, O Lord God, Panginoon, nila kami, Panginoon, tagabukas ng upuan. But Lord, kami ang magdadala ng mga tao para mapuno ang mga upuan na bakante dito, Panginoon. Kaya Lord, as we commit our lives to you once again, I believe you are committed to use us mightily, O Lord God. Kaya Lord, today, we thank you for the anointing. We thank you for the wisdom. We thank you for the favor. We thank you for the strength. We thank you for the boldness. We thank you for the courage, O Lord God. As we serve you, as we honor you in our life, use us mightily, O Lord God. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. What a word from the Lord. Don't forget to share your takeaways down below and to your C2S family. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. Thank you for joining us today, but before we part ways, please allow me to pray for you. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful time and for the privilege, Panginoon, na kami ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo at muli na marinig ang iyong salita, Panginoon. Let your message penetrate in our hearts, Panginoon, and bear fruit in our lives and be a light unto our path as we walk in our Christian journey. We continually ask for your presence, for your love, for your joy, for your peace, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay. And I pronounce blessing and favor to all your children who sought your presence today, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat for this opportunity, for this privilege to be with you today, Panginoon, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Once again, thank you so much for joining us today. I am Chloe. And I am Eileen. God bless, Happy New Year, and see you next week.